Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako si Binibining Rainirin Corpus, ang inyong makakasama sa isang masaya at makabuluhang talakayan sa araw na ito. Alam kong handa na kayong matuto at madagdagang muli ang inyong mga kaalaman, kaya naman, makinig, mag-isip, at matuto sa mga bagong kaalaman. Matagumpay nating natutuhan sa nakaraang talakayan ang mga angkop na salita at simbolo na nakapaloob sa akdang binasa. Gayon din ay nagamit ang dating kaalaman at karanasan sa pag-unawa at pagpapakahulugan ng mga kaisipan sa akda. Ngunit bago natin simulan ay atin munang alamin ang kasanayan na ating lilinangin. Ito ang nasusuri ang mga katangian at papel na ginampanan ng pangunahing tauhan at pantulong na tauhan. Bilang panimula, isang gawain ang aking inihanda. Inyo kayang mahuhulaan kung sino ang nagwika? Ito ang gawaing dahu. Tutukuyin nyo lamang kung sinong tauhan ang nagwika sa mga sumusunod na pahayag. Simulan natin. Para sa unang bilang, Kaya ngayon ang magaling, si Don Juan ay patayin. Kung patay na'y iwan natin ang Adarna na may dalhin. dahu ang nagwika nito. Kung ang sagot ninyo ay si Don Pedro, mahusay, tama ang inyong sagot. Siya ang panganay na anak ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Para naman sa ikalawang bilang, O Birheng Inang Marilag, kulan ng nasa hirap, kahabagan di man dapat, ang alipin kapuspalad. dahu ang nagwika nito. Magaling! Siya ay si Don Juan, ang bunsong anak ng Haring Fernando at Reyna Valeriana. Ang mapagmahal na kapatid ni na Don Pedro at Don Diego. Ang prinsipeng may busilak na kalooban na nakahuli sa ibong Adarna. Para naman sa ikatlong bilang, Mulang ako'y maulila, sa akin po nga matina. 7 taon kong panatang, mamuhay ng mag-isa. dahu ang nagwika ng pahayag na ito. Ayos! Nakuha niyo ang tamang sagot. Siya si Prinsesa Leonora, ang ikalawang prinsesa na inibig ni Don Juan. Siya rin ang prinsesa na iniligtas nito sa kamay ng serpiente. Para sa ating huling bilang, Pairugan si Leonorang magpatuloy sa panata. Pedro'y pasasaan bagang, di matupad iyang pita. mahulaan niyo kaya kung sino ang nagwika nito? Ang sagot niyo ba ay si Haring Fernando? Mahusay, tama kayo. Siya ang mabuting hari ng Berbanya at asawa ni Reyna Valeriana. Ang ama ng 3 prinsipeng si Don Juan, si Don Pedro at si Don Diego. Ang hari na nagkaroon ng karamdaman dahil sa masamang panaginip. At ang tanging lunas lamang ay ang awit ng ibong Adarna. Mahusay mga mag-aaral, sa gawaing ating sinagawa, ang inyong husay ay tunay na nakita. Kaya naman, kayo'y nakamamangha. Sa unang gawain, ilang mga tauhan ng ibong Adarna ang ating nakilala. Ang mga tauhan na nagpapakita at nagsasagawa ng mga pangyayari sa isang akda. Ngayon, ating alamin ang kahalagaan ng tauhan bilang elemento ng isang akda. Gayon din ang papel na kanilang ginagampanan. Ang tauhan bilang elemento ng akda. Ang tauhan ay isang mahalagang elemento ng akdang pasalaysay tulad ng maikling kwento, pabula, parabola, alamat at iba pa. Nakasalalay sa maayos at makatotohanang pagkakahabi ng mga tauhan ang pagiging epektibo ng isang akda. Ang tauhan ang siyang kumikilos sa kwento, siya ang gumagawa ng mga desisyon na nagpapatakbo sa salaysay. Ang tauhan ay maaring tao, hayop at mga bagay. Tao man o hindi, sila ay kailangang magkaroon ng katangiang pantao. Ibig sabihin, may kakayahang ipahayag ang kanilang niloob, nakapagdedesisyon, nakakikilos at may damdamin. Ayon sa manual sa pagsulat ng maikling kwento, narito ang mga karaniwang tauhan na bumubuhay sa anumang akdang tuluyan. Ang pangunahing tauhan, tinatawag din itong protagonista.
Siya ang pinakamahalagang tauhan sa akda. Dito umiikot ang kwento mula sa simula hanggang sa wakas. Katunggaling tauhan o antagonista. Ito naman ang tawag sa sumasalungat o kalaban ng pangunahing tauhan. Mahalaga ang kanyang papel sa kwento sapagkat sa mga tunggaliang ito nabubuhay ang mga pangyayari sa akda. Mayroon din tayong tinatawag na pantulong na tauhan. Karaniwang kasama ito ng pangunahing tauhan. Ang pangunahing tungkulin nito sa akda ay ang maging kapalagayang loob o sumusuporta sa tauhan. Mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng may akda. Sinasabing ang pangunahing tauhan at ang autor ay laging magkasama sa loob ng kata o kwento, bagamat ang naririnig lamang ay ang kilos at tinig ng tauhan. Sa likod nito ay laging nakasubaybay ang kamalayan ng makapangyarihang autor. Bukod sa mga uri ng tauhang nabanggit, ay may iba pang pag-uuri o katawagan. Ang tauhang gumaganap sa kwento batay sa kanilang karakter o pagkatao. Ito ang tauhang bilog at tauhang lapad. Ang tauhang bilog o round character ay may katangiang tulad din ng isang totoong tao. Nagbabago ang kanyang katauhan sa kabuuan ng akda. Maaaring sa simula siya ay mabuti, ngunit sa huli ay naging masama. O kaya naman sa simula siya ay masama, ngunit sa pagtatapos ay nagbago at naging mabuti. Mahalagang maging epektibo ang paghahabi ng mga tauhan upang maging makatotohanan o maging isang tauhang bilog. Samantalang ang tauhang lapad o flat character ay ang tauhang hindi nagbabago ang pagkatao mula sa simula hanggang sa katapusan ng akda. Bihirang magkaroon ng ganitong uri ng tauhan sa mga akda. Subalit, minsan ay kinakailangang maglagay nito upang higit na lumutang ang tauhang binibigyang pansin. Naunawaan niyo ba ang ating pagtalakay sa tauhan bilang mahalagang elemento ng isang akda? Upang malaman kung talagang naunawaan ang ating pinag-aralan, ating suriin ang mga tauhan sa gawaing Panahin Mo. Simulan natin. Para sa unang bilang, si Don Juan ang bunsong prinsipe ng Berbanya na pinagtaksilan ng kanyang mga kapatid ng dahil sa Ibong Adarna. Si Don Juan ba ay pangunahing tauhan, katunggaling tauhan, o pantulong na tauhan? Mahusay! Tama kayong mga mag-aaral. Si Don Juan ay isang pangunahing tauhan. Para sa ikalawang bilang, ang higanteng may isang mata na nagbantay kay Prinsesa Juana at natalo ni Don Juan. Ang higante ba ay pangunahing tauhan, katunggaling tauhan, o pantulong na tauhan? Kung ang sagot ninyo ay katunggaling tauhan, ayos! Natukoy ninyo. Ang higante sakda ay isang katunggaling tauhan. Para naman sa ikatlong bilang, si Doña Leonora ang ikalawang prinsesang bumighani sa puso ni Don Juan. Anong uri ng tauhan si Doña Leonora? Pangunahing tauhan, katunggaling tauhan, o pantulong na tauhan? Tumpak kayo mga mag-aaral. Ang tamang sagot ay pantulong na tauhan. Para naman sa ikaapat na bilang, si Don Pedro ang nakatatandang kapatid ni Don Juan na nagtaksil sa kanya ng 3 beses. Si Don Pedro ba ay pangunahing tauhan, katunggaling tauhan, o pantulong na tauhan? Kung si Don Pedro bilang isang katunggaling tauhan ang inyong sagot, magaling! Tama kayo mga mag-aaral. At para naman sa ating huling bilang, si Doña Juana ang unang prinsesang bumighani sa puso ni Don Juan. Anong uri naman kaya ng tauhan si Doña Juana? Siya ba ay pangunahing tauhan, katunggaling tauhan, o pantulong na tauhan? Ang sagot nyo ba ay pantulong na tauhan? Mahusay! Si Doña Juana ay isang pantulong na tauhan sa Ibong Adarna. Good job mga mag-aaral! Dahil ang gawain ay inyong nasugutan. Natukoy ninyo ang ilang mga tauhan kung anong uri sila na bibilang. Sunod na gawain, pagkilatis sa tauhan ay ating gawin. Mula sa saknong, katangian kaya nila'y inyong makikilala? Ito ang gawaing 1, 2, 3, pili na! Tukuyin lamang ang katangian ng mga tauhan mula sa mga piling pahayag.
Para sa unang bilang, kaya haring mapagmahal, di man dapat sa kalakhan, kung ito po'y kasalanan, patawad mo'y aking hintay. Ang katangian ni Doña Leonora na mahihinuha sa pahayag ay maawain, mapagmahal, mapagkumbaba. 1, 2, 3, pili na! Ang sagot nyo ba ay 3, mapagkumbaba? Tama kayo mga mag-aaral. Makikita sa pahayag ang pagpapakumbaba ni Doña Leonora kung siya nga ay nagkasala. Para naman sa ikalawang bilang, O Panginoong Haring Mataas, Panginoon naming lahat, sa alipin mo'y mahabag na ituro yaong landas. Ano ang mahihinuhang katangian ni Don Juan? Kung ang sagot ninyo ay 2, madasalin, magaling! Natukoy ninyo ang tamang sagot. Tunay na makikita ang pagiging makadiyos ni Don Juan sa Ibong Adarna dahil sa kanyang palagiang pagdadasal. Para naman sa ikatlong bilang, O kasi ng aking buhay, lunas nitong dusat lumbay, ano't di ka umaratal, ikaw ba kaya'y napasaan? Ang katangian ba ni Leonora ay natatakot, nayayamot, nangungulila. 1, 2, 3, pili na! Tumpak mga mag-aaral, tama ang inyong sagot. 3, nangungulila. Mababakas sa pahayag ang labis na kalungkutan ni Leonora dahil sa kanyang pangungulila sa kanyang minamahal. At para naman sa huling bilang, mga matay pinapungay, si Leonora'y dinaingan, prinsesa kong minamahal, aanhin mo si Don Juan. Ano ang katangian ni Don Pedro na mahihinuha mula sa pahayag? Mayabang, mapangalipusta, taksil sa kapatid. 1, 2, 3, pili na! Ayos! Ang husay nyo mga mag-aaral. Natukoy ninyo ang tamang sagot. Ito ay ang 3, taksil sa kapatid. Mahusay mga mag-aaral. Ang gawain ay inyong napagtagumpayan. Natukoy ninyo ang mga katangian ng mga tauhan mula sa aking ipinigay na pangapahayag. Go na go pa ba kayo? Halina at mas lalo pa nating kilalanin mga tauhan sa ating aralin upang higit pang mapalalim ang ating pag-unawa sa ating aralin. Surili niya ay pakaisipin. Suriin lamang ang mga pahayag mula sa akda. Ibibigay nyo lamang ang katangian ng mga tauhan na mahihinuhan nyo rito. Simulan natin para sa unang bilang. Sinabi ni Don Juan sa hari matapos hatulan ang mga kapatid. Malaki man po ang sala sa aking nagawa nila, yaon po ay natapos na dapat kaming magkasama. Ano kaya ang katangian ni Don Juan na mahihinuha sa pahayag na ito? Ang katangian na makikita kay Don Juan ay ang pagiging mapagpatawad sa kabila ng matinding ginawa ng mga kapatid sa kanya. Walang patumanggang pinatawad ni Don Juan ang mga kapatid sa kabila ng ginawa ng mga ito, kapalit ang panganib na hatid sa kanyang buhay. Isa lamang itong patunay na nagpapakita ng kabutihang loob ng tao. Para naman sa ikalawang bilang, si Don Pedro habang papauwi sa palasyo pagkatapos mahuli ang Adarna. Mabuti pang hindi hamak si Don Juan kanyang saad at sa nating liyag ay maringal na haharap. Ano ang katangian ni Don Pedro na mahihinuha sa pahayag na ito? Makikita sa pahayag na walang pag-aalala at pag-aatubili si Don Pedro sa ginawang kataksilan at pananakit sa kapatid. Sa kabila ng kasamaang nagawa ni Don Pedro kay Don Juan, malakas at matapang pa rin ang loob niya na humarap sa hari sa kabila ng pagtataksil ng kanyang ginawa. Para sa ikatlong bilang, si Haring Fernando matapos makiusap ni Don Juan sa ginawang kataksilan ng mga kapatid. Sa araw na kayo'y muling magkasala, kahit munti, patawarin kayo'y hindi sinuman nga ang humingi. Ano ang makikitang katangian ni Don Fernando sa pahayag na ito? Makikita ang kawalan ng pagtitiwala sa kabila ng paghingi ng kapatawaran ng dalawang anak.
Hindi madaling magpatawad at muling maibigay ang buong pagtitiwala sa mga taong nakagawa ng kasalanan, lalo na't buhay ang kanilang tinangkang iwakasan. Subalit kay Don Juan naman, sapat na ang paghingi ng kapatawaran at maipakita ang kanilang pagsisisi. Para naman sa ika-4 na bilang, umalis sa palasyo nang malamang nawawala ang ibong Adarna sa hawla. Bago mitak ang umaga, si Don Juan umalis na. Wikay, ito'y ang maganda, matatago ang may sala. Ano ang makikitang katangian ni Don Juan sa pahayag? Ipinapakita lamang ang pagpaparaya at pag-ako ni Don Juan sa posibleng kaparusahan na dapat ipagkaloob sa kanyang mga kapatid. Batid na ni Don Juan ang ginawa ng kanyang mga kapatid na muling paglapastangan sa pagkakataong ipinagkaloob sa mga ito. At upang hindi mahatulan, inako na lamang ni Don Juan ang maaaring kaparusahan na ipapataw sa mga ito. At para naman sa huling bilang, ang panaghoy ni Leonora sa kanyang silid. Pagkat di ko matatanggap, makasal sa hindi liyag, buhay ko man ay mautas, pagsinta ko'y iyong hawak. Ano ang makikitang katangian ni Prinsesa Leonora sa pahayag na ito? Makikita ang pagiging tapat sa kanyang minamahal. Itinakdaman na ikasal si Leonora sa kapatid ni Don Juan na si Don Pedro, subalit hindi ito sumuko sa pangakong muling magtatagpo ang kanilang landas. Pagbati mga mag-aral, sapagkat ipinakita ninyo ang inyong husay at galing sa pagsusuri sa mga katangian ng mga tauhan batay sa linya o pahayag ng mga piling tauhan sa ibong Adarna. Sa pagkakataong ito, ating susukatin kung talagang malinaw at naunawaan ang ating aralin. Halina't sagutin ang huling gawain. Ito ang puso o like. Pusuan ang pahayag kung ito ay nagpapahayag ng tamang impormasyon. At like naman kung ito ay maling impormasyon. Tara, simulan natin. Para sa unang bilang, nakasalalay sa maayos at makatotohanang pagkakahabi ng mga tauhan ang pagiging epektibo ng isang akda. Puso o like? Tumpak, puso ang tamang sagot. Para naman sa ikalawang bilang, ang katunggaling tauhan ang pinakamahalagang tauhan sa akda. Dito umiikot ang kwento mula sa simula hanggang sa wakas. Puso o like? Mahusay, like ang tamang sagot. Para naman sa ikatlong bilang, ang tauhang bilog o round character ay nagkakaroon ng pagbabago sa katauhan sa kabuuan ng akda. Puso o like? Ayos, ito ay puso. Para naman sa ika-4 na bilang, ang katunggaling tauhan ang sumasalungat o kalaban ng pangunahing tauhan. Puso o like? Magaling! Tama kayo. Ito ay puso. Para sa ating huling bilang, ang pangunahing tauhan at ang autor ay lagi nang magkasama sa loob ng kanta o kwento. Puso o like? Tumpak ang inyong sagot. Ito ay puso. Mahusay ang inyong ipinakita mga mag-aaral. Nakatitiyak ako na lubos nyo nang naunawaan at naintindihan ang ating aralin. Natapos na natin ang ating aralin tungkol sa pagsusuri sa mga katangian at papel na ginampanan ng mga pangunahing tauhan at pantulong na tauhan sa koridong ibong Adarna. Ito ay sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ating ginawa. Gayon din, ipinamalas ninyo ang inyong husay at galing sa pagsagot sa mga pagtataya. Sa kabuuan, natitiyak kong natamo ninyo ang kasanayang pampagkatuto na nasusuri ang katangian at papel na ginampanan ng mga pangunahing tauhan at pantulong na tauhan. Paalala lamang na mayroon pa kayong karagdagang gawain sa araw na ito. Ito ay ang pagsagot sa ilan pang mga tauhan sa ibong Adarna. Tutukuyin nyo lamang kung sinong tauhan ang tinutukoy sa pahayag. Ito ay ang paggamit natin ng Quizlet Live. Ayan, nakahanda na ang inyong pangkatang gawain. Isesend ko lamang sa inyo itong link at aantayin ko lamang
na makapasok kayo sa laro. At dahil nga live ito, ay agad-agad din nakikita ang inyong scores at kung sino ang mananalo sa pangkatang gawain ito. Nakikita rito ang pag-atras abante ng inyong scores. At ang nagwagi ay ang Group 1. At dito na nga nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Pagbati sa inyo sapagkat naisagawa at naisakatuparan natin ang mga aralin sa araw na ito. Sana'y nadagdagan ang inyong mga kaalaman at ang araw ay naging makabuluhan. Magkikita-kita tayong muli sa susunod na talakayan at huwag kalimutan na anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Hanggang sa muli, paalam!